Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Desidido na si Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang presidente sa darating na halalan. Sa kanyang press conference kanina, binasag na ng pangalawang Pangulo ang matagal na pananahimik tungkol sa kanyang planong politikal. Kung dati-rati ay hindi siya sigurado, ngayon ay kumpirmado na ang pagsabak niya sa 2028 presidential elections. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ayon kay VP Sara, hindi niya na kayang makita na patuloy na nagdurusa ang mga Pilipino dahil sa ani ay kawalan ng aksyon at solusyon sa mga problema ng bansa. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Kasabay nito, humingi rin siya ng paumanhin sa pagsuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Sa wikang Bisaya, nagpahayag din siya ng pagkabahala sa tila kawalan na ng pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. Nagpahaging din ito sa tila namamatay ng issue sa mga maanumalyang proyekto. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Matapos basahin ang kanyang inihandang talumpati, tumanggi ng sumagot ng kahit anong tanong ang Vice Presidente. Jedne Resina, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.